Okay, good evening everyone. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back to our long awaited Yan. Bible sharing on air. Matagal namin kayong hindi nakasama. Yes. Kaya sama-sama ulit tayo rito at magbahagian tayo ng salita ng Diyos at mga practical insight regarding Christian living. Thank you Lord sa buhay niyo lahat. Welcome natin si Kuya Hidi. Kasama natin. Good evening po. Good evening. Oh, ayan. Bati-bati lang pag may time. Ayan. Bumati na po kayo. Bumati na kami lahat. Tess, Ayan, ka naman dyan. magandang gabi po sa inyong lahat. Thank Namiss you, po Lord. namin kayo. Pero glory to God, dahil nandito na naman tayo, marami na naman tayong matututunan. Amen. Amen. Yes. Good evening po. And samahan niyo po kami muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And na-miss din po namin kayo. Kung na-miss niyo Yeah. kami. Kung na-miss niyo kami. Okay. Almost how many months ba? 1 month? 2 months. 2 din months, yata. ma'am. 2 months. Oh. Nagsusolo ka, pero yung Yes group po. natin, hindi. May Oo. pipay si Pastor. Oo. matagal. Nagsusolo ka, pero yung group. Ayan. Oo. Okay, Sige. Praise the Lord. So, may bago ba tayong lesson? Ang ating lesson Okay. po ay nasa lesson 15 tayo ng ating first thing Okay. first. Patungkol po ito sa new patterns of life. Mm. Bagong balangkas ng buhay. O bagong anyo ng buhay. Ika nga, banyuhay. Yan. New patterns of life. Mhm. What new patterns of life should be set? As a Christian, as a bilang mananampalataya. So fundamentally, atong ating pinag-uusapan ay nasa sanctification lahat tayo. No? Okay. Dahil gusto nating sumunod kay Lord, magpakabanal, gawin ang kanyang kalooban, at mangyari sa atin ang kaharian. Kaya gusto nating turuan ng mga tao, ang mga kapwa Kristiyano, kung paano mabuhay ng ayon sa panawagan ni Lord. Amen. How to live like one as a Christian, no? Sabi ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Mm. So may nabago daw. Okay. Ano ba, nabago ba yung ilong, yung mata, yung kulay ng buhok, Meron. yung tayo niya, yung laki ng katawan ba, o yung ano ba nabago sa kanya, yung kanyang tenga, yung kanyang lips. So physically, hindi ho yung new ang creation, yung yun doon, no? Kundi yung spiritual being ng tao, yung kaluluwa, yung kanyang soul and spirit. Okay. So yung kanyang personal no, pagkatao, yung kanyang tinatawag nating being o personalidad niya, siya pa rin yun, no? Ang nabago lang yung kanyang spiritual condition kasi nga na-regenerate, na-born again, ang tawag dyan, new creation. The old has gone, the new has come. Ayan. May bagong dumating, may umalis. May umaalis, may dumadating. Yung iba naman, dumadating lang, ayaw na umalis. Yung iba naman, umaalis, hindi rin yung iba, dumadating, wala nang nangyayari. No, walang changes. Even though they are coming to Christ, to God, or to church, pero walang changes. Kasi po, ang sinasabi dito, in Christ. Doon nagkakatalo yan sa in Christ. Christ. Okay. Oh. If anyone is in Christ, Nakay. in church, or in religion, or in denomination, or in group of believers, anumang sekta po yan, hindi ho yun ang pinag-uusapan, kundi in Christ. Si Jesus Christ ang sentro ng new creation. Jesus Christ is the foundation of the regeneration spirit. Siya ang pinagmulan sa kanya nanggaling lahat ng pagbabago. Kaya ika nga, di ba? Kaya kung ang tao magbabago, magre-repent ng sarili niya, hindi niya kakayanin talaga. Tama. Babago na ako, repent na ako, sisisi na ako. Babalik na naman uli yun. Kasi wala in Christ, outside of Christ, hindi in Christ. Repentance outside of Christ is only a regret or a remorse or a sadness in the emotion because of the evil things they did, because they were caught na huli siguro, probably kaya umiiyak, di ba? Pero yung pagbabago kay Lord daw nangyayari yan. If anyone is in Christ, yun. Kaya may kondisyon, hindi when. Minsan may when eh. When anyone is in Christ. May tumatawag niya ating mga
Yes. mga supporter at mga watcher, no? So, sa 2 Corinthians 5:17, maliwanag po ang lahat po ng Christian na pinananahanan ng Holy Spirit ni Jesus, meron pong new creation o pagbabago. So, kung maghahanap tayo ng ebidensya, yun po hinahanap natin, changes. Transform life. Yan po ang mahirap talagang gibain, mahirap ibagsak, itumba. Yung the Christianity is real because of the transformed life ng mga followers ni Jesus. Amen? Amen. Tama ba? Okay. Praise God. Oo. Tapos, sabi rito, corresponding to the profound inward change that took place when you were born again, many outward things are also changing. Ano ba yung mga, ayan, yan ang pag-usapan natin, mga outward things. Parang bitin na ako ngayon. Mm. Kasi pagkala mabuti. Pare. Kasi ano yung nangyayari sa loob, lumalabas daw. Tama. Ayan, kaya yan ang dyan natin tingnan. Kung kayo ba, meron po ba kayong pagbabagong nagaganap sa buhay nyo? Nung kayo ay dumalo na sa gawain, nakarinig ng Word of God, nagbasa ng Biblia, at mga ilang taon na rin po kayong dumadalo sa church. Ano ba ang mga pagbabago? Kasi dapat may pagbabago talaga. Pag walang Amen. pagbabago, walang buhay. Tama. Kasi if there is life, there is growth. If there is growth, if there is a growth, there is a change, there is changing or changes. Kasi yung pantalon mo nung grade 1 ka, hindi mo na pantalon ngayon. Eh, Siyempre po, pastor. Medyo Wala na yun. tumaba. Nung 5 months ago, iba natin ang pantalon mo. Medyo tumaba ka ng konti, no? Medyo tumaba ako ng konti. Pero kasya pa rin, kasya pa rin. Kasya pa rin naman. Kasya pa rin. Naipipilit lang ng konti. Pinagpipilitan. May pagbabago talaga eh. Yung outward, yung tinatawag nating outward things are also changing. Ano masishare mo dyan, Mami? Outward things. Outward things. Kasi ano yan eh, automatic naman yan, di ba? Pagka ikaw ay in Christ, pag sinabi mo kasi pag sinabi mo, if anyone is in Christ, kahit kung sino man ang nakay Kristo, siya isang bagong nilalang. Tama. Yung luma niya, yung old self niya, yung attitude niya, yung luma niyang ugali, attitude, behavior, lifestyle, habits, Tama. lahat ng yan ay wala na raw. Okay? Kasi dumating na yung bagong ikaw. Yo. Pero syempre, hindi nangangahulugan na pag in Christ ka, lahat ng mga, yung sinabi kong, dinitalye ko, in-enumerate ko kanina na kung ano yun, it doesn't mean na erase na silang lahat. So, it's a process eh. Okay? Pero, yung person na yan, pag nagkukontinue siya sa kanyang walk with God, ini-enjoy niya faithfully. Alam niyo naman, lagi natin pinag-uusapan yung mga spiritual disciplines na ginagawa ng isang Christian. Kahit na yung outward na syempre nauuna kasi yung inside eh. Yung ano Dapat. mo, o yung spirit mo, yung soul mo, yung emotion mo. And then Mind. yung mind mo mababago na ngayon yan, automatic, naturally it will come out from the inside then outside. Yun. So kumbaga, magiging obvious yan sa isang tao kung talagang siya ay in Christ, na kay Kristo siya. Kasi kahit hindi mo ipangalanda ko, bait ko na ngayon, alam mo, ang habang temptations ko noon, sila mismo yung mga taong nasa paligid mo, ang makakapansin na ang laki na ng pagbabago mo. So, medyo mahirap sa umpisa, right? Yes. O, bakit mahirap sa umpisa? Pag ikaw, halimbawa, ikaw, tulad mo, naging Christian ka. Kailan ka ba naging Christian, Tess? Birthday ni Pastor yun eh. Ganun ba yun? At least 13 years ago. Ang tagal na nun Ganda nun, ah. So, di ba, hindi ka naman agad, yung outward mo, hindi naman nag-manifest agad yung changes. Wala pa naman eh. Hindi pa masyadong obvious, right? Wala. Matagal nga sa akin. Sa totoo lang, matagal eh. Matagal, okay. Oo. Pero iba instant din, no? Oo, Yes, meron po, eh. po. Iba-iba Meron ang iba-iba. ano, Depende po. oo, Depende, oo, di ba? oo. Kay Kuya Eddie, instant yata. Ikaw, hindi. Yung ano po, I mean yung May mga bagay na... Yes po, for example po yung pagmumura po, yun po ang naging instant Grabe po, talaga. po sa biyaya ng Panginoon po. Pero yung iba po, yan po, I mean, nagkaroon po ng process po bago po Okay. talaga totally na nawala, pero I mean, hindi po nag-a-arise po. Oo. Kasi ako, mami, ang Oo. unang napansin ko talaga yung parang hindi ko pa nakikita. Yung mga beliefs ko.
Unang Ayaw na hindi mo natanggap. Hindi pa agad-agad. Okay. Yung mga Paniniwala. Yung mga pinaniniwalaan wrong teachings mo. So. Oo, Mga na kinagisnan mo. na outside the Bible. Yes, kasi Oo. wala akong, particularly wala akong alam sa Bible. Oo. Kaya talagang Nandun ka pa lack rin of doon. knowledge ako. Tama. So lahat ng napaniwalaan ko, simula nag-start ako hanggang sa magkaisip, yun lang ang pinapaniwalaan. Ayun. ko. Kumbaga, Diba? in-embrace mo talaga Yes, yun. oo, yun. Buti lang, nagbasa ka ng Bible, no? Ay, oo. Amen. Oo, gusto ko, Naliwanagan ka. yes, gusto ko dagdagan yung sinabi ni Tess kasi sabi niya, wala siyang knowledge daw. Yeah. Kaya napaka-importante sa isang tao na sa tingin mo na Christian ka, Yes. pero meron ka pa rin mga niyayakap na mga katuruan na maaaring naririnig mo na. Yes. Pero hindi mo ayaw mong tanggapin. Yun, oh, So, ang exactly. advice namin sa inyo, sa lahat, ay unang-una, kung wala ka pa church na inaatenan, maghanap ka ng isang Christian church na ang tinuturo ay Bible-based, Gospel. full gospel, walang binabawas, walang dinadagdag, Mm. binabago sa Bible. Pangalawa, ikaw mismo, magbasa ka ng Bible. I mean, personal time mo, personal devotion mo with God. Tama. Kasi magiging mahirap talaga. Marami kaya mga Christians, sumatin na ng church they've been a Christian for a long time. Di nila mabitawan yung mga wrong teachings and beliefs Kasi nila. nga, ano, di ba, ma'am? Oo. Mga naniniwala sa superstition. Oo. Ganyan. Oo. Mga horoscope. Oo, actually may mga Christians pang Yes ha. po. Oo. Kasi Yung mga pagbabago na ganyan. Mahirap talaga. So yung mga outward things yan na dala-dala natin ng sa sinasabit natin sa ating mga kinikwintas natin. Sorry Pastora, siguro alam mo worldwide tayo, 'di ba? Yes po. So meron kasi siyempre pinapag-usap yung mga kwintas na sinasabi mong sinusuot. Bakit di natin bigyan ng liwanag ngayon? Since nabanggit mo na rin naman. Kasi ang audience natin hindi lang tayo limitado sa mga Christians lang. Tama Oo. ba? Ano bang sense no? May power ba 'yon? Talaga bang meron bang Nga agimat. oo, meron bang importansya 'yon? Dapat ba? Ano ba 'yan? yung mga kinakandila. Tawas. Tawas. Anong tawas pala tawas? So marami tayong mga superstitious beliefs Mm. na pinaniniwalaan. Wala pa tayo sa Biblia, di ba? Oo. Eh wala naman sa Bible yung mga yun. Mga extra biblical teaching nga yan eh. Mm. Kaya when a person come to know God through the reading of the scriptures, na-open yung kanyang spiritual eyes. Na ito pala hindi ko na kailangan gamitin to para makarating sa Diyos. Hindi na ako kailangan dumaan sa ganito, okay ganyan. The Bible says you go directly to God when you pray. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So maraming bagay, mga outward things na sinusuot natin, tinatanggap natin, dinadala natin, di ba? May mga dinadala yung mga bagay na para pagka hindi nyo dinala ay maliligaw kayo, yung mga ganun. Tapos, yung damit nyo, babalik rin niya para hindi kayo maligaw, yung mga ganyan. Saka yung mga chain. Oo. Oo. So, and those outward yung things, mga no? chain letters. Naku, Oh, ma'am. baka may mga nag-ano pa ng chain letters nga naman. Please pass. Oo. So that you will be Oo, blessed. so that you will be lucky today. Parang tipo, So, wala po sa Bible yung chain Oo, letter. chain Hindi yung letter. biblical yun, no? Dahil wala sinabi sa Bible na gumawa kayo ng kasulatan at Ipasa nyo. Kung may mangyayaring maganda sa Ipasa nyo yung nangyari. katuruan, hindi yung Ayun, kasulatan. ang maganda po. Na kung ano lang nakasulat doon. Yung katuruan ni Jesus Christ, we will pass it on, di ba? Pero yung isang letra na kung ano lang sulat yun na patungkol lang sa isang tao o santo, kasi papasa nyo daw, wala akong meaning yun, no? Effect yun, no? What matters is your faith in God. Amen. Kaya pagka born again po ang tao, nagkaroon ng new creation, yung mga outward things na yan, nababago na, o natatanggal na, o dahan-dahan na inaalis, nawawala. By now, old habits which are ungodly will be leaving also. Kaya yung mga bad habits, kasama na rin yun. O yung pagmumura, yung paglalait, pagmamayabang, pag-iimbot, ano ba, pangungupit, pandaraya, Pagsisinungaling. Oo, Marites, lahat. Lahat po ng mga paglalasing. Yan. Oo. Panimig ka rin. Di ba nasa Book of Ephesians Oo, yata yan and ba? O Book of Galatians. 5? Book of 5 Galatians. So, at lahat ng mga obvious na yung mga works of the flesh Oo, Galatians. na pinapakita, yung mga immorality, so forth and so on, yung mga bad habits na yan ay
unti-unti naman ho ito, no? Yes po. Merong mabilisan, merong mabagal, merong mabagal-bagal, merong mabilis. Depende po dun sa pagsunod ng tao. Oo. Depende So, rin sa obedience, sa so- pagbabasa ng Bible, pagdalo sa church, yan, mga ganyan-ganyang spiritual activity para lalo siyang mapadali sa paglago. so malaki pala ang factor sa tingin mo, Lide, Mm. ang isang mabilis na pagbabago ng isang Kristiyano pag ginagawa niya yung mga spiritual discipline. Tama. Ay, yes po. Talagang malaki po talaga. Ikaw ba may na-practice tutulong mo ba agad yan? Naging active ka ba sa spiritual discipline na yan? Active po. I mean, yata siya, ano? siguro sa iba po, di ba, parang ano po, sa una, active. Tapos biglang, Medyo okay, parang roller na. coaster Consistent. ba? Oo, opo. Oo. Medyo So, yun po, maglalaylo yun po na. ang aking- base po sa aking experience po, Oo, yun po ang aking ano po, na, so una, parang ang active, talagang umaactive Mainit na talaga. mainit. Opo. Pero nung ano na, medyo tumatagal na ng konti, medyo umano na. Anong dahilan sa tingin mo? Anong nagiging Dahilan dahilan? po. Bakit ano? Sa tingin mo? Sa'yo, personal? Oh, yes po. Oo. Siguro po. I mean, umattend po sa mga BS ganito, church Bible po. study. Pero wala po yung personal na devotion Devotion. po. Ah, Yun po oo. yung isang Nagiging factor active po. ka sa kingdom of God. Pero yung sa sa sarili gawain, po, wala oo, po. tama Oo. yun. Tapos po, yun po, yung, siguro hindi lang rito po agad mabitawan ko kasi I mean, nakaka-enjoy po siyang gawin po. Oo. Masaya po kasi siyang gawin. Kaya Ayun. yun po is rin yung isang factor. Kaya po siguro matagal bitawan yung mga bagay Amen. po na iyon. Oo, Kaya, yung mga old old habits, habits, no? Opo. Ikaw Open naman, old Tess. habits. Actually, ganun din ako Ganun kay din. ano eh. Tsaka ano, ay isa lang, yung mga nakakasama mo sa church. Isa Bagay, yun, may sa factor mga yun. factor yun Na na... What do you makabagal. mean? Dapat, Hindi, Nakakabagal. nakakasama ka. oo, yung mga groupings, yung mga Oo. ganyan. Siyempre kung saan ka nakagrupo. Mga orbit mo yun Oo, eh. Kasi Depende sa kung- grupo mo. Opo. Environment Kasi po. kasi kung gusto mo talaga na nakafix yung eyes mo kay Jesus, doon ka talaga titingin, hindi Tama. sa mga tao Tao sa sa Amen. paligid mo, di ba? Kasi pag pumunta ng Bible study, pag di pumunta yung isa, di punta. Ah, yeah, that's Yun ang right. pupunta. So, ibig sabihin yung Diba? parang, Tama, tama. pag wala siya, hindi na rin So, napupunta. Parang nakadepende. Parang Nakadepende, nakadepende tayo sa oo, sa sa ibang tao. Kristo. Parang package ang grupo na to. Kailangan pag, Package deal. kailangan pag hindi marunong yung isa, hindi rin marunong yung isa. Mali yun eh. Mali yun, mali Tama yun. yun. Yun Oo. ang Kailangan i-break mo. Yan Yes. ang pinag-usapan namin ni Mami kanina. Kung ang mga orbit of friends mo taga Pluto lang. Oo, yun. Oo, nabanggit na That's ni right. Pastor Puro Pluto Nasa. na lang kayo. Kaya tinanong niya, ikaw Mami, anong planet ka? Saturn. Saturn ako. O kaya Jupiter. O kaya medyo lumaki-laki man ng konti, di ba? Saturn kasi. So depende talaga sa circle of friends mo yan. Yes. eh. Tama po. Yan napansin ko talaga yun. Isang Kaya nga, napakalaking factors. So, merong kapatiran nung medyo naglaylo siya rin sa grupo niya. Ang bilis ng paglago ng spiritual na, ang bilis ng promotion niya. Kasi nakatutok siya eh. Eh nung nandun pa siya sa grupo niyang yun, isa lang na kasi yung ginagawa, iniisip, pinag-uusapan, isa lang naman ang buwang patang nga, ibig sabihin na talagang ano lang eh. Vicious cycle of life lang sila eh, paikot-ikot Oh, lang. dapat Walang, mabalance. walang spiritual growth. Kaya depende talaga sa kasama mo, no? Yes po. Kaya your desire for them will diminish. Kaya kung kasama mo naman ay walang desire lumago, mapapasama ka sa kanila. Pero, okay, ano naman natin yan? Sige po. Balansehin natin. Ano? So, maganda naman yung may grupo ka. Pero kung sa tingin mo, for the longest time, nagdudo ka sa grupo na yun at hindi ka nag-grow, Hmm. pero dapat, ikaw ang mag-step up. Yun. Di ba? Ikaw Amen. dapat Oo, talaga. ikaw talaga Tama, mag-step tama, up. tama. Sabihin Amen, mo, amen, teka amen. muna, ang tagal na nating Kristiyano. Masakit man o hindi. Oo, Oo. masakit man o hindi. Pero, Kaya ayoko na kayo makasama mo. maraming ganyan actually. Yes, No, maraming ganyan. Kung ikaw mag-step up, ano ba, Oo, 5 years, tama. 10 years na tayo, 5 years na tayong pero parang ang bagal ng growth natin. So siguro, dahil ikaw nakakakita nun, ikaw talaga magkaroon ng initiative na magkaroon ng changes sa grupo ninyo. Yun. Oo. Kumbaga, medyo, drastic move on your part kasi baka di ka nila maintindihan. Oh, super spiritual ka na. Tama. Hindi mo Diba, ganoon, ganyan diba? Hindi ka na, talaga. kumbaga, unreachable ka na. Lagpas langit ka na. Wala kasi mami lang yun Ganyan. Diba? So, gano'n. Kumbaga, mahirap kasi hindi mo alam kung ano yung magiging reaction Ayun. ng mga kaibigan mo, Tama. ng mga kagrupo mo. Pero Kaya- kung meron kang conviction talaga ng Holy Spirit, malakas ang leading sa'yo, which is, I believe, yun naman talagang tama.
nako, kailangan mo mag-ipon ng ng courage, ng tapang, ng lakas. Yun, oo. Kaya pagka yung mga old habits ay hindi na tatanggal o mabagal, probably check nyo yung circle of friends nyo Mm. o yung discipline nyo, yung devotion nyo, personal devotion nyo, o personal Bible study nyo. Nakaka-apekto yan eh. Kasi pag hindi nyo talaga tinutukan ang paglago niyo. Ang paglagong Kristiyano is intentional. Hindi by default, no? Intentional talaga eh. Wag talagang sasadyain mo yan eh. Aalis ka sa comfort zone mo talaga. Kaya ang discipleship po, hindi lang turo ng turo dun. It is impartation of life. Kasi yung buhay mo, i-impart mo dun sa tinitiruan mo para sila, madala mo sa level kung saan sila dadali ng Lord. Where God wanted them to go and wanted them to be. Sabi rito, your desire for old habits will diminish. Mababagsak na, di ba? Hindi naman natatanggal kagad, ibig sabihin na babawasan. Kaya ang Christian po ay hindi mga sinless people sila, kundi they are the people who commit sin less and less because nagpo-progress yung holiness and righteousness in God sa kanila. Meron akong kausap kasi, sabi niya sa akin, sabi niya na ako nga, sabi niya ganun. Ano kaya dahil, ito, I just want to get your opinion kung ano masasabi niyo. Sabi niya, ako nga ginagamit na nga sa ng Lord, active na active ako sa church. Sabi niya ganyan, pero hindi nila alam na bumabalik ako doon sa dati kong kasalanan. habits. Oh, Old habits. actually, That's right. yes, may dalawang ganyan. So, ano masasabi niyo patungkol sa bagay na yun? Old Pero habits. active na, Old habits die hard daw. gagamit na, active worker ha. Ganun talaga ang buhay, no? So, yeah, kasi we're talking about new sets, okay? New set New patterns. okay? And yun nga, if anyone is in Christ. So baka kasi mayroong mga kapatiran o mga nakikinig sa atin na struggle din sila. Dalawa lang naman, isang Sa ganitong progression, bagay. isang regression. Oo. Pag hindi nagpo-progress, regress lang, paatras. Pag hindi naman umaatras, hindi naman umabante, stagnant. Yun ang problema ron, di ba? Babaho yung kanal pag stagnant. O di kailangan andar, baga. Tapos babalik. Balik, balik na naman. Pagka andar, yung, ano ba tawag dito? Urong sulong. Yes. So walang progression. Bagamat yung iba nandun na sa level ng mataas, pero nagre-regress dun sa dating old habits, di ba? Nagpe-pendulum lang yung buhay Kristiyano. Kailan natin maano yan, ma-overcome yan? Pag nag-rapture na ba, o pag kinuha ka na ng lodo, ano ba yan? Kailan natin masasabi ang, how can we say that the Christian attained the level of maturity? Kasi minsan nagre-regress back dun sa dating old habits, di ba? Old habits is ungodly, will be living. The desire is diminishing. Pero minsan babalik. Oo, yan po yung reality. Ang mga Christian, ang struggle buong mundo. Lahat ng Christian struggle is real. Wag kayong magpatalo, wag kayong magpatumba, wag kayong magpatayo lang. Kasi a righteous man will fall 7 times. Times 7 na lang natin yan. But the Lord will lift them up. Continue lang. Tuloy lang. Hindi ka naman kinukuha pa ni Lord eh. Diba? Pero, sorry pero ang kagandahan ka dito Balik sa lang kay Lord. nakausap ko kasi is, kahit na meron siya, living in sin siya noon, na active worker siya. Papagamit. Nag-church pa rin siya. Yun. Kumbaga, Right. yung nandun yung spiritual feeding niya, continuous yung kanyang hearing of God's word. Kasi pag ikaw yung living in sin, tapos ay in-stop Lumayo mo ka yung pa. Yung, lalo Oo, kang, wala nang wala. Kumbaga parang, ang hirap makabalik kay Lord. Kasi wala ka ng connection spiritually. You're still a child of God. Alam mo yun, di ba? Pero yung conviction na naririnig mo from preaching, during Wala the na. praise and worship, di ba? Yung ministration ng mga lyrics sa'yo. So, parang naka-close ka na doon sa bagay na yon. Kasi, wala, hindi ka na umaattend ng church. So, payo namin sa mga living in sin. So, Kaya tuloy-tuloy lang Di ba, kayo. parang ano yan kasi, oo, nagtuloy-tuloy ka, pero gumagawa ka.
there's something is lacking. Oo. Talagang Mahirap po. meron eh. Oo. Talagang bawat ano yan talaga, merong walang consequence din talaga pag hindi tayo sumusunod. Totoo. Kasi parang ako lang yan, mami, yung sinasabi mo. Oh, ganun ba? Before. Oo. Pagtapos ko sa Sunday, active ako niyan eh. Oo. Siyempre, di ba, active, nuluto ko ng pero after, nung gusto ko nang umuwi. Siyempre, gusto ko na ulit bumalik sa Manila. Gusto mong gawin, oo. Pero the rest of the week, Walang dating. yung weekdays, walang dating sa akin. Pero Sunday. Pero sabi ko na lang sa Lord, Lord, sabi ko, hindi ako magi-stop katulad ng sinabi ko. Hindi ako Amen. magi-stop hanggat hindi ako nababaki. Yun. Yung talagang inano ko, Tama. praise God. After how many long years. Pero Nag-breakthrough din. grabe talaga, nag-breakthrough talaga. Lord. Glory to Oo. God. Ibig sabihin, nagbe-breakthrough din ang Kristiyano. Kaya huwag tayong mawawala ng Tatapos din pag-asa. yan. Na continue lang. Christian life is like riding a bicycle. If you do not continue pedaling, you will fall. Basta ano lang, keep on bumping lang, tuloy-tuloy lang. Tapos may mga sa paligid dyan, hinahata ka, hinahata ka hindi ko. Labanan na, pero laban, tuloy-tuloy lang. Tama. At saka isa pa, huwag tayo maging judgmental din. Yes. So. Kung meron tayong kakilala na Sa mga nag-i-struggle. na nag-i-struggle sa ganung bagay, huwag tayong maging, Encourage natin sila. huwag tayong maging judgmental. Kasi actually, na-share ko na to dati sa inyo, pero gusto ko lang ulitin, baka nakalimutan na rin ng iba. Meron tayong isang sister, isang Christian na judge niya. Yung isang, halimbawa, Sister A at si Sister B. Sabi ni Sister A, nag-commit ng isang sin. Okay? Sabi ni Sister B, naku, bakit niya nagawa yan? Ako, hindi ko magagawa yan. Alam mo, after how many months? Kung ano yung sin na na-commit. Napunta pala niya. Oo, yun ang Si problema. Sister A, na-commit din ito ni B, ni Sister B. Kaya kumbaga, we should be careful, no? To not to be Judgmental. to judge other people o Christian kasi kasi sabi nga ang mundo raw ay bilog. So mga umiikot yan. So hindi natin alam kung kailan natin tayo maging proud. Okay. So always guard our hearts, maging humble tayo lang. Ayan. It's only by the grace of God kaya tayo nakaka-pursue ng righteousness and holiness. Amen. Okay. So when you leave your old life behind, God does not leave you in a vacuum, in doubt. No, pag sinabing God does not leave you in a vacuum, ibig sabihin hindi ka niya bibitin, hindi ka iiwanan. No, talagang meron siyang ipipill in do sa puso mo, sa isip mo, sa espiritu mo habang nawawala yung mga tinatanggal mo yung mga bagay-bagay mo. So, may replacement. May replacement ginagawa. Tinatanggal yung luma, pinapasok yung bago. So, yung tinatawag nating putting off of the old and putting in or on the new. He provides new interests, new joys, new concept, new friends, ayun na, mama ng friends, and new activities. Ayan. Kaya yung mga kaibigan din, no? May mga Kristiyano rin, mga kaibigan sa church, no? Na hindi nag-grow. So, isa, hatakin yung pataas. Well, let's grow together. Di ba? Tagal na natin dito sa church. 20 years na tayo rito. 30 years na tayo rito. Tarang nakaupo pa rin tayo rito. Supposedly, dapat mga teacher na tayo by this time, sabi nga sa Hebrew. Di ba? Kaya, hatakin pataas. Kasi bago may talagang dapat may pagbabagong nangyayari. New interest, new joy, new concept. May tanong ako, Dad. Tess, anong yung interest mo ngayon, Tess? Kasi sabi ni Pastor, merong tinatanggal, di ba? May pinapalit. May pinapalit. So, ano sa tingin mo ngayon yung nagiging interest mo ngayon sa when it comes Ayan, to your magandang spiritual usapan yan. walk with God? Ayan. Journey yung, journey Ngayon, mo with Pastor God. Amami. Oo. Hindi, unang-una sa lahat, na-enjoy ko yung pagre-read ng Bible. Yun. Okay, praise God. Yan ang isa sa Which mga is the na-enjoy best. ko talaga sa kanya. Lately lang yan ito, nag-breakthrough ka. No? Lately lang. 1 year ago. Yes. So, isip 1 sabihin, year yan, ibig sabihin marami 13 na yan. years. Oo. 2013 ka Mahaba-haba naging na yan. Christian. Opo. 2025 Two na years Ngayon ka ngayon. lang, ngayon ka lang naging hunger. Opo. For 10 years na ano ka lang Hunger naman. and thirst for righteousness na, di ba?
10 years ka rin parang nag-process lang. Ano ako, parang process na Oo, parang ganun. lang. Pero, Nominal Christian lang talaga. opo, talagang ano lang, pag Sunday lang, Oo. attend. Kasi yung motives mo iba eh. Oo. Diba? Pero, Fellowship. yun, number one is fellowship. Yung mga kasama. Na-enjoy Na-enjoy mo kasi At saka yun. mami, pag nagpipreach po kayo, naiintindihan ko siya pero hindi ko talaga siya ginagawa. Oo, application. Walang application. Walang application. Oo. Yun ang danger. Oo, ang unang, ayun, nung na-enjoy ko yung pag-reading ng Bible, nagkaroon talaga ako, I spend a lot of time Wow. when it comes to Reading. yung reading, Meditating, tapos memorizing. yes, Ah. isa na yun, mami. At saka yung relationship ko talaga sa naging Kinultivate. deeper talaga siya. Talagang Ah. lumalim. Oo, tsaka doon ko talaga, kasi dati kahit nagbabasa ako ng Bible, di ko Hindi mo naman siya naiintindihan. naiintindihan eh. Naiintindihan. Pero the more na nagbabasa ka ng Bible, The more the na- more na magiging clear sa... Maliwanag. Tama, tama. Kaya pag nagtuturo yung taong, alam mo pag hindi, mali o Oh, hindi. yeah, eh. that's right. Oo. Kasi alam mo yung Biblia eh. Oo, Mm. tama, tama. Kaya pag nanonood ako ng ay mali yung turo. Mali yung Oo, turo nito. alam na, alam ko na. Out of Nagiging Berean Christian Oo, ka na kasi- ngayon. Context na yan, Oo, oh. ano ko talaga eh. Nagiging Sasabi ko, Berean parang ka na. mali itong ano. Mali Ay, yung ayoko na turo itong ito. panoorin. Oo, nadidiscern mo na ngayon. So. Kasi meron kang spirit of May knowledge ka na oo, kasi. yun. May knowledge ka Alam na. mo na eh. Oo. People perish because of Lack lack of of wisdom, knowledge. diba? Oo. Kaya, pag meron kang ganun, may desire ka, bibigay talaga ng Kaya, Lord. Praise God. kasi Okay. si Hide, mabilis Si Hide mabilis naman. maka-discern. Oh, Hide, ano mga bagong interest mo ngayon na nilalagay ni Lord sa heart mo? Bagong interest po. Siyempre, lahat naman po tayo kung Christians po, isa na rin po yung sagot ko. Oo. Aside from that, oo. Aside Given from na yan, that kung po, talagang ano, Mm. di ba? Tama, yes Oo. po. Yung ano po, ang nahihirapan pong ibang Kristiyano po dyan po, to serve other people po. Yun. Ah, Di ba po? pwede, Service, pwede. oo. O, maganda yan, Yun. maganda Oo po, yan. Kasi Oo. yung ibang Kristiyano po, parang Sarili lang. yes po, sarili na, Ah. tapos bahala na iba Bahala eh. kayo. Pero yung talagang Yun ang lumalalim nilalagay po ni Lord talaga. sa'yo Yes po. ngayon. Yung interest sa ano kanya. po ang ibang tao Maganda po. yan. di ba? Meron kang Serving- shepherds. May shepherd's Mm. heart. Serving Eh, others. Passionate ka. Oo. Pastoral yan. Oo, pastoral. May shepherd's Panawagan. heart ito. Naku, mukhang ano Oo. ka. Meron ka kasi nilalagay ni Lord yung burden Mm. sa heart mo. Tama, na to tama, serve tama. people. Serve people. Ako, isa ka na, mukhang naglalagay na ng Lord. Oo, Hindi, oo. Kasi Idea. we really need, oo. Tama. We really need more pastors, di ba? Mm. To be built here in this church para Mm. naman mas lalong mag-expand. Kasi kung Yes. si pastor lang naman yan, siyempre, Tama. ilang taon na rin si pastor, right? 40. Oo. Okay. Akala ko 35 po. Oo, sabi ko, Diba? that was 25 years ago. Kaya kailangan. Mga oldies. Yan. Kasi kailangan mag-build na tayo ngayon. Mga, Generation, mga newbies na tayo. Mga Joshua generation. Oo. Tama. Mga Joshua New generation. Kasi generation. Moses medyo na yan eh. Oo. Nawawala na eh. Joshua Fading Caleb na glory. tayo. Oo, Joshua Caleb na tayo, di ba? So, ang nangyayari kay Praise Kuya God, maganda, Hide, maganda. yung interest Oo. niya is to serve other people. Yes. So, kayo naman po nanonood. Ano Oo. mga interest ngayon yung Baka wala kang nilalagay ng interest sa Lord? buhay niyo. Ano ba mga interest niyo Comment lang. bilang bagong nilalang ni Jesus Yes, at lumalago sa pananampalataya, tama, ano bang tama. bagong interest ang nangyayari ngayon sa buhay niyo, yung patungkol po sa kaharian ng Diyos, sa pagiging Kristiyano niyo? Meron ba kayong interest maglingkod, katulad ni Kuya Hide, o magbasa ng Biblia, katulad ni Ate Tess, magpagamit kay Lord, Yes. mag-aral, o Holiness. Yes. Tama? Sumunod. Oo, napakaganda rin yan. Holiness. Kaya, meron kayo bang desire na baguhin na yung tropa nyo? O yung mga bago nyong activities? Huwag naman O pag-uwi. konsepto? Kunin natin. Di ba? Kasi maging catalyst tayo. Ibig sabihin ng catalyst, we are changing others without being changes, di ba? Changing. Takin natin. Yeah. Meron akong nakita ko kasi, sabi rito, God provides, He provides, di ba, new interest, tapos ang kasunod ay new joys. Tama? Okay. May new joy. So, dati, saan at kung kanino. Ano yung interest Tama? mo doon ka masaya? Doon natin kinukuha yung joy and So, happiness Ay, natin.
Pero ngayon, Iba na. iba na. Inalis na ni Lord yung mga bagay na ginagawa mo na akala mo yung makakapagbigay sa'yo ng fullness Masaya. of joy o satisfaction. Pero little bit inaalis na ni Lord yun at pinapalitan niya ng talagang the true source Amen. of joy. Amen. Yun. Ganda, di ba? Oo, grabe, May di contentment ba? ka na kasi. So. Ano ba yung mga true source of joy? Tingnan muna natin yung mga fake, mga false. False. Okay, para Oo. kasi hindi wag natin i-assume na ang lahat na nakikinig sa atin ay naiintindihan Sa- yung mga terminologies Oo natin. nga eh. Tulad Alam mo ng yun? mga Gusto natin i-simplify ang turo. may nagpresentang sumama sa mission, sabi nila. Oh. Every month daw, meron silang binibiling bagong mga gamit sa bahay. Mm. Tutuwa sila ron. Nung lumalago na sila sa pananampalataya, sabi nila, nasasayang yung pera natin. Yung perang binibili natin dito sa mga bagay na ito, hindi naman tayo nagiging masaya. Dating na araw, hindi naman pala natin kailangan, nakatampak lang sa bahay. Mag-mission tayo, sabi yung dalawa. Wow. Nag-mission sila doon sa, doon sa north of Japan. O sabi ko, saan niyo kukunin yung pumisahan niyo nito? Ito po yung budget namin. Dahil yung interest namin nung araw wala na. Ito na interest namin maglingkod kay Lord. Praise God. Kaya nagsiserve sila doon sa missionary natin, di ba? Praise God. Galing nun, di ba? Ay, Ayun, oo. oo. Ganda. Hindi nun, imagine mo na bumili ka ng mga damit, Yes, bag, Shopping. shopping. Yun ang source of joy nila Doon sila dati. nagiging masaya daw sila doon. Pag Oo naman eh. Pag Yes nag-shopping, po. masaya naman. Bakit Oo, hindi? saya Ikaw doon, naman lalo yun eh. mga Lalo pag di ba? Lalo na Oo. Lalo pag second street ka. Dami ron. Binigyan ko nga CD na sapatos. Second Street yung Baguio. Kaya kami nagtatawanan dito. Baka hindi nila alam kung ano yung second street. Dito po sa Japan. Kaya namin second eh. Second street, mga second hand po yan. Napakamura. Tawag nga nila sa Chiba, SM ang tawag nila. SM. Oo, dyan. So, good evening po sa lahat. Di ba? Dami ah. Kaya yung new joy nyo ay yung mga pagpapagamit nyo ng buhay ninyo kay Lord, ng Amen. talento, treasures, Ganda. and time. Sabi, basahin Diba? mo. Hello po sa mga Sabi? bumabate. Oo. At saka sa mga nandito po sila, Sister Rowena Llanto, Crisanta Ayan. Bosoni. Kumusta po, Pastor Mami? Hello, Chris, we miss Si you. Rebecca, si Rowena Higaki, at Ayan. saka po si CJ Rochelle. nandyan, Marami no? po si Daisy, si Alma. Irene. Ang sabi naman po ni Rochelle Pastor, good evening Ah. daw, share the word of God every day, listen to the word of God. Ayan. Dapat po, doon sa source, hindi sa mga resources. Ayun. Parang malalim yun. May mga resources ka na kaya. Kasi yung mga resources nila, kung saan saan napupunta. Ngayon, binabalik nila yung resources nila doon sa source. Tama. By going to mission. Oo, Ayan, glory sila, to God. sila Ate Rochelle, sila Mama. Mama, ayan, sila Mama. Mabel, sila June. Susunod, sila Malu, sila Rowena Lianto, ayan, kasama natin yung sa mission sa Kaya nga Yamagata. Oo. Nagamit din sa kanilang sarili lang resources para pumunta ron sa source of blessing kay Lord. Amen. So, yun Yan. tanong natin. Ano New ba joy. yung mga dating joy nila? Yung mga bagay na Dating pinukuhanan interest. nila. Lagay nyo oo. dito ano yung mga interest. Bakit? Oh, lagay niyo mga interest niyo, mag-comment kayo ha. Kung ano saan Ano yung dating inagagalakan nyo na ngayon binago nyo na at ngayon bago na ang kagalakan nyo dahil na si Lord na ang priority nyo. Ano yan? O, yung iba, shopping. Yung iba naman ay yung eating. Kain. Marami Oo. po yan. Lahat yan. Balik na naman oo. tayo sa natural Source of issue. joy talaga naman yan. Sarap kaya Oo. kumain. Sarap kaya Oo. ano, pag- Oo. High sugar na naman tayo. Sarap kaya mag-Starbucks. Hindi bawal yan ha. Hindi Baka bawal. misunderstand. Baka Basta ano Ah, lang, baka misunderstood nila regulated tayo. food lang, Oo. regulate lang natin, ano natin ang pagkain. Moderate. Yan. Opo. Parang drink moderate. Oh, drink Yan, moderate. diba? Tagal kami nag-iin. Mga hinebra, tas mga commercial lang yan sa Oo. Philippines. Drink diba? moderately ah. Ah. Oh, hindi, wala po. So, Abstinent na tayo rito, abstinence. Hindi na wala na moderation Wala na po yan. yung mga ganyan. Pagdating sa drinking. Pero sa pagkain, i-moderate lang natin. Ayun. Huwag sobra-sobra, no? pero pag in Christ ka na, ano na yung source of joy mo ngayon? Oo. So, si Iba. Tess, kanina, interest niya, binago. I mean, dinagdagan siya doon sa pagbabasa. Si Hide naman ay yung pagsiserve naman. Yung sa iba, ibang tao. dati, interest niya mabusog. Ngayon, interest niya na magutom dahil nagpa-fasting din siya lagi. Opo. Grabe yun, Praise ha? God. Tindi Glory nun, to ha? God. Kakaiba yun, ha? Tama. Tindi nun, healthy Mahirap. body yun. Yun na nga po yung Mahirap kaya. hinihingi ko eh. Oo. Sabi- Hindi, pero Mahirap. Ewan. Laki pinat ni Ate Tess, di ba? Hanggang ma-tube ko lang din itong katawan ni Mami, okay na.
Pero hindi, okay na rin siya. Katama-tama yung katawan hindi, no? Konting Okay pa na. yan. Okay, yan ha. New joy. New concept naman, mami. New concept. Yan. Ano yung concept? Idea. Oo. Okay. May idea ka bang, paano gumagalaw ang isip mo? Ngayon ba ay productive yan o idle? Ngayon ba? Dati ba is lustful yan o ngayon Yes. ay pure? Dati ba ay Worldliness dati, worldly yan? ungodly. Oo. Ungodly. So may concept eh. Mhm. Kaya yung concept ng Espiritu Santo, yun ang Parang sorry, parang ganito, naisip ko na baka magkamali. Oo. Parang dati, parang lagi mo iniisip is yung sa mga mag-shopping, sa kaya ako magpupunta ng bago out of the country ako. Pero ngayon iniisip mo na, sa kaya ako mag-mission, sino kaya share ko? Yun. Tama? Iba na yung Oo. concept. Paano kaya ako Yung mag-grow? mindset mo. Oo. Kumbaga Oo. yung mindset mo nababago na iiba na talaga yung ano mo nga, yung mga interest mo, Yes. yung Amen. mga desires mo. So, Yun. perspective mo. Perspective Oo, mga yan point eh. of views mo. Pananaw sa nababago buhay. na talaga. Bagong pananaw. Yun. So may pananaw sila, ang kanyang pananaw ay mataas, ngayon mababa na, no? May humility na. Oo, dati, Dati, kuripot ka, ito dati. paano ka makaka-take sa ibang Oo, tao. may naman, Yun, is paano giver ka- na. Oo, Magbibigay, no? magbibigay Dati, ka. narcissist. Mhm. Sarili. Ngayon, ano na, masahis. Masahista. Masahista naman. Masajis yata. Dati, narcissist. Parang ano Yung lang mga yan eh. narcissist kasi ano yan, Oo. delikadong tao yan eh. Tama, Oo. tama. Pag walang Holy Spirit, talagang yung mga narcissist. Pero maraming narcissist dahil na born again sila. Ngayon ay talagang Christ-centered ng pagkaugali. Wala nang Jezebel spirit sa puso nila. Humble na, gentle na, at loving na sila. Amen. So, nabago ang konsepto ng isip, puso, at kaluluwa ng tao because of the new creation in Christ. 2 Corinthians 5:17 po ang ating Yes. Bible verse. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin ng has come dito, continuous progressive to ito continuous progressive. The new has coming o continuously coming. Kaya process po yan, progressive po yan. Okay, tuloy natin. New friends. Sa new friends naman. Ikaw ba, hindi? Nabago ba friends mo? O Anong type of friends ang meron ka ba before? ordinaryong tao din? Hindi naman sila mga Hindi naman mga sila bad mga influence. Hindi naman mga masasamang I tao. I mean, may ginagawa po sila, pero hindi Hindi naman mo po nila ini-influence po. I mean, sarili lang po Sarili nila lang po. nila. Opo. At saka Ayun. ano lang po talaga, taong bahay lang din po kasi ako talaga. Taong dati bahay po, lang. Kaya ano talaga po, hindi rin po ako masyado Ibig sabihin, na-influence. introvert ka. Hindi naman po Dati, introvert. hindi naman. Parang ano lang po Parang mami ordinary talaga. lang. I mean, for example, kung, You prefer- Kutso lang. kung may kutso. gagawin po sila, hindi ako makasama kasi walang pera. Paano mami? Kaya ano na lang, Simple as a simple. napipersa na lang siya mag-i-introvert. Mag-introvert. Show ka na hilang po. Dahil Tama. walang pera. So, yung friends naman, very limited din yung friends, circle of friends mo dahil lagi Yes ka lang po, sa bahay. opo. Pero ngayon po, di ba, kung titignan po natin po, mga kasama po natin, talagang mga spiritual na tao na po. Oo, Tapos oo, oo. nagtutulungan po ang isa't isa para Tama. lumago. Para Yes, maglago. that's right. Amen. Oo, oo, oo. Kaya, Ikaw, Tess, nahirapan Ako, ka huwag mo naman mag-iwanan. tanongin siya, puro ano. Hindi, talaga dati, talagang, pariwara talaga. pariwara. Ayun naman, oo, lahat. Kasi lahat ng bagay na makamundo, talagang pinagdaanan ko talaga. Good. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord kasi talagang sabi ko nga kung Siya hindi yung ako naging nagbago. Kristiyano, Amen. sabi ko matagal na siguro ako na-tsugi. Ito to. Sa sobrang Lagi ano ko mo. sinasabi sa mga, sa kanila na sabi ko, napaka-thankful ko May, sa may Panginoon. plano si Lord. Kasi sabi ko, nakakilala. Kung hindi ko nakilala ang Lord, siguro ang dami ko ng sakit. Oo. Okay. Unang-una yun. Oo. Kasi yung mga bisyo mo. Bisyo Opo, mo. wala akong pangarap. Ang ano, kasi go with the flow lang ako. Tama. Basta pag may barkada, sige, go lang, lahat. For so many years, ganyan ano. Nung nasa Philippines ako, ganun ang buhay ko. Kasi meron akong Pera. meron kaming pera eh. Oo. Alam ko kung Kaya mo. kahit hindi ako magtrabaho, okay lang. Kung wala, sige, ganun. So, ganun yun eh. Pero nung dumating ako dito, na talagang sabi ko, grabe talaga si Lord sa ginawa sa akin. Wow, thank you Lord. Kaya, parehas kami ni Pastor na taga-Tondo. Joke lang. Hindi talaga, grabe rin talaga yung buhay. nangyari sa buhay ko talaga. Talagang Walang- the new Oo, test pala yung- ito. Yung Oo, the-
Kasi new nga, creation. mami, pati mga kaibigan ko, hindi na rin ako inaano kasi parang lumalayo rin sila sa akin. And one time, dumating yung kaibigan ko dito. Set of friends din kami. Sabi niya sa akin, alam mo, te, sabi niya sa akin, sis, sabi niya sa akin, ayaw niyo ibang dumapit sa'yo. Bakit? Sabi ko, bakit? Dahil Christian Ano ka na. ginagawa mo? Dahil Christian ka Kasi, na noon? opo, Kristyano na ako. Ito lang lately, 2 years ago dumating dito. Sabi niya sa akin, bakit? Kasi, baka pag sinara mo, baka anuhin mo, yung ganito. Siyempre, di ba, iba yung ano ko sa kanila eh. Pero, sinisiran ko naman talaga. Kaya lang baka, siyempre, yung iba kasi, meron pang ibang mga ano. Kaya, sabi ko, hindi ko ipipilit ang gospel sa inyo. Amen. Pero magsa-share ako sa inyo. Tama. Bahala kayo kung Tatanggapin tatanggapin nyo, nyo or hindi. hindi. Hindi ko ang trabaho ko mag-share. Tama. Hindi ko kayo pwedeng pilitin sa gusto nyo. Yun lang. So, at least alam ko, di ba? Na sabi ko, Lord, okay lang kahit tanggapin ka hindi. Basta si Lord tanggap ako, okay na sa akin. Kaya yung mga bagong kaibigan natin ngayon at yung mga luma, may iba yung trato sa atin. Pero yung iba may struggle din talaga na iwanan ng mga Old friends. po, Oo. yes po. Yun ay talagang may mga bad influence, nahihirapan talaga sila. Kasi kumbaga mahal na nila yung relationship na yun for so many years. Kaya yun ang nagpapabagal sa paglago. Nagbabagal. Yeah, very slow. Nagpapabagal sa paglago ng Kristiyano. Ang laki ng plano ni God sa kanya, pero because of the friends, hindi magkaroon ng fulfillment yung plano ng Lord sa kanya. Yun. Gamitin talaga Maagos siya. eh. Oo. Tama. Kasi merong may hindrance. Yun. Yun ang mga balakid kang ano. Malaking So- major decision yan. So, new interest, new joys, new concept, new friends, and new activities. Ayan. Yan. Maraming activities. Or Bible study na. Sama-sama na. Hindi Oo na, di na Oo. party-party Hindi na po. party-party. Ayaw mo na nga sa labas, gusto mo sa loob na. Church lagi, Bible study, prayer meetings. Teka muna dati, balansin. Baka sabihin Oo. naman nila, boring naman ang Oo, Christian Oo, hindi, life. hindi ganun. Balansin nga natin. Oo, Sige, Dad. sabi nga nung tao, boring naman ang buhay niyo, wala man lang kayo yung mga bisyo-bisyo. Wala man, Naglagay naman kayo ng wala, konting oo, ano wala sa naman katawan. kayo yung mga party-party, wala bang. Actually, sa sobrang saya ng sa Espiritu Santo, hindi na natin kakailanganin pa yung mga yun. Kasi may Amen. new interest in new Oo. joys ka na nga eh. Hindi mo maintindihan talaga ng unbeliever to, yung Oo. joy, the The unspeakable that joy, comes from God. unspeakable joy, Yun. that transcends all understanding. Kaya talaga ang Kristiyano lang ang nakakaintindi sa kapwa Kristiyano. At yung mga unbelievers, walang Parang Holy OA ka Spirit, lang. nawiwirduhan talaga sila. Oo. Lakas ng amats na yun. Lakas ng tama nito. Hallelujah na hallelujah to. Hindi wala namang pera. Kasi spiritually blind sila eh. Kasi nasa heaven na kami. Yeah. Parang Oo. spiritually blind. So, hindi tayo nag-judge dito. No? Sinasabi lang natin talaga na hindi nila talaga tayo maiintindihan. Nasa Not ibang unless nandun na rin frequency. sila. O, the same frequency na. Kaya nababago yung activities. Oo. Tama. Ngayon, dahil may mga mababagal at may mabibilis, yung pagbabago ay it varies, no? Hindi uniform. Case by case, depende rin sa tao na gustong sumunod o ayaw sumunod. Kaya nasa obedience pa rin ang development ng Kristiyano. Teaching them to obey, sabi ni Jesus Christ. Hindi sinabi ni Jesus Christ, teaching them to learn. Marami kasi, for the sake of learning, nagtuturo. Hindi ganun. Teach them so that they would obey what you taught, di ba? What you taught them. Ay, iba talagang Kristiyano, pag makikinig lang, tapos hindi na i-apply. Kaya wala rin nangyayari. Hindi rin na i-apply, hindi rin na i-obey yung mga teachings. So, walang growing nangyayari. So ngayon, dahil sabi rito, there are some everyday patterns of Christian living which should become a part of our life. Magiging parte na ng buhay yun. Pagka nakagis na, nakasanayan na, naging nahumaling na rin sa ganung sistema, paggising sa umaga, mag-pray na. Babasa ng Bible. Automatic na yun. Matik na yun. Hindi mo na mapipigilan yun, di ba? Pag matulog, babasa ng Bible. Alala ko noon, alas 12, nagbabasa ako ng Bible. Sabi na nanay ko, alas 12 na, nagbabasa ka pa niyan. Marami nasisira ulo dyan. Sabi nga nila, Sabi nanay ko. nagbabasa kami masisira ang ulo mo dyan. Wala, sarap ng daming revelation dito. Sobra. Daming mga kapahayagan dito na sinasabi ng Holy Spirit. Kaya magiging pattern na ng buhay mo yun. Pattern. Kaya nga, pag nagkaroon ng pattern, ibig sabihin, talagang
alam mo na ano kasunod. Di ba? Kunyari, 2 plus 2, 4. 2 plus 4, 8. Diba? Pag lagi ang plus 2, lagi mo alam kagad kasunod eh. Di ba? 2, 4, 6, 8. Parang pastor, ano yan, ibabase mo na yun. Ibabase mo. Oo, ibabase mo na eh. Kasi pag talagang sa Biblia, parang pag nakabase ka doon, lahat ng decisions mo, Amen. alam mong nasa tama. Tama, Diba? tama. Guided ka, no? Oo, guided ka, lead, nakandilid talaga sa'yo. So, becoming a part of your life. Nagiging parte na ng buhay. Hallelujah. Amen. Pagdadasal, pag-church, pag-attend sa Bible study, pagtulong sa Pagbibigay. kapwa, pagbibigay, Amen. ano ba, pagpapakumbaba, naging parte na ng buhay, no? Paglilinis sa bahay. Yung araw, di ako naglilinis. Yung dati, naglilinis na ako. Eh, nagluluto ka pa. Galit yung nanay ko sa akin nun, eh. Kaya nagluluto. Natuto siya Baba- magluto nung umuwi ako Philippines. Bad trip yung nanay ko sa akin, di na ako nagugas ng pinggan. Nabalibag sa akin yung pinggan. O, di lang na-born again ako, nagugas ng pinggan Naging pattern na yun eh. Okay, you have already been creating new and important habits of daily Bible study, prayer, and so forth and so on. Ang dami, di ba? Kaya kung kayo dyan, kung may nabago na ba, o talagang ganun pa rin ang buhay, parang Parang tinatamad pa tayo. business as usual lang. Parang tinatamad lang sa buhay. So pag talaga ikaw ang masasabi mo ang isang tunay na kay Kristo, sabi nga if anyone is in Christ, yun ang makikita sa kanya. Meron siyang new interest, meron siyang new joys, meron siyang New concepts, meron siyang new new friends. friends. O maybe New same activities. friends pa rin siya, pero talagang Nagle-level shine up. ka doon, no? Nagle-level O, up. ikaw talaga you are the light in that Ayan. group. Amen. So, may nakailangan yun ang maging ano natin, makita Ayan. sa, and of course, meron tayong mga new activities. Yung mga, alam natin ng mga bad activities natin, mga bad Dati, patterns hindi tayo natin. nagre-retreat. Ngayon, may retreat na eh, no? Oh, Oo. Grabe. Yung 3 days na yung Three- Ano, grabe level up! Mag-iipon para tiga ako yun yun. Pagdating na, Pastor, may pera na kami. Sasama na kami dyan. Hindi yun. Oo, nakaset up Oo, agad eh, naiba no? yung mentality ng marami. Yung nakati eh. Oo. Ang ganda pala ito. Grabe, sama na kami dyan. Mag-iipon na kami. Ganda eh. Yes. So, iba, siguro magiging pattern na ng Next time, buhay yan. wala na tayo. Taon-taon na yan, di ba? Para na ng one. Oo, kaya yun po. Ngayon, bago tayo magtapos, Yes, kasi Mer- pag nag-start tayo, Oo. mabibigyan na tayo, no? meron tayong ilang Bible verse na babasahin. Sige, kahit isa. Kahit isa lang, Sige, okay. patungkol dito sa new patterns of life. Mm. Matthew 26:26. Pakibasa nga, Brad. Yes po, Pastor. Mateo 26:26. May pattern yan. Pwede nating ihantulad yung buhay natin kay Jesus. Sinasabi po on Matthew chapter 26 verse 26. Mm. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body. Ayan. Pag kumakain po, nagiging pattern ng buhay ang mga Kristiyano. Magdadasal. Opo. Tama. Noong araw, wala nang dasal-dasal. Kain na Agad natin, eh. di ba? Ngayon, Pastor, Pero hindi eh. pinipicture Picture eh. ko muna. Oo, Ito na bago pala. pray. Opo. Sandali po lang, picture muna. Ganyan-ganyan, tapos Oo. lahat. Selfie, Yan ang bagong pattern ngayon. Okay. So, Huwag mula nung nagkaroon ng mga da- ganyan sa social dapat media. pala katulad ni Jesus, bago kumain, nagbibigay pa salamat. Opo. Give grace to the meal. Opo. Give thanks for your meal. Yan po yung pattern na binanggit at sinabi ni Jesus dun sa Matthew 20:26. Mm. Nagpasalamat. Kasi talagang yan ang sarap ng meron ka pinapasalamatan eh, no? Yes po. Lord, thank you. May pagkain na naman. Ano? Iba, walang makain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, salamat po tayo sa pagkain ngayon. At ngayon, Amen. kainan Thank you, hour Lord. na. At habang yung iba dyan kumakain, nanonood sa amin. Always give thanks sa mga pagkain na binibigay ng Lord sa atin. The daily provision ng Lord, yung daily bread natin. Nakita natin dito yung pattern ni Jesus Christ na in this regard, nagpapasalamat sa pagkain. Yes po. Oh, di ba? Siya yung model natin. Oo. Kaya pag hindi napasalamat, matitinik. Bababilaukan. Makakagat ang dila.
pinag-uusapan Hindi yung naman- pasasalamat sa pagkain. So, Mm. marami rin kasi mga Christian pag sa public parang nahihiya. Yes Oo, po, medyo nahihiya pa Pray sila po. na mag-pray. Ayun. Ano masasabi niyo dyan? Mga kaibigan, nahiya ba kayong mga nalangin sa public? At minsan Pag nagtatawag. nasa ano na, no, sa mga Minsan restaurants. nilalakas sa ko. ganyan. Pag pag-pray ako, Lord, yung mga tao rito sa food court, makakakilala na rin sila sa nag-evangelize na rin. Sinama na sa akin. Nag-evangelize na rin sa Pwede, akin. Nilalakas oo. pa talaga eh. Kung No? talagang merong ano Yung mga dyan sa tao, mga nakatingin ka naman. kapitbahay mo. Tapos sabi ng mga Christian, Amen! Mga ganun sa kanila. Thank you, Jesus. Mga ganun rin yung mga ibang Christian sa ibang lamesa. So, May mga maging ganun proud eh. tayo, no, na we are Oo. carrier of God's grace. Do not be huwag tayong ashamed of mahihiya. God, the Son of God. Oo, unashamed of the gospel. Oo. Ay, iba naman, masyado namang OA naman masyado. Sa loob ng elevator, hallelujah, hallelujah. Balance lang. Medyo balance lang natin yun, di ba? Yes po, opo. Na pasalamat lang tayo, na lagi tayong thankful kay God. Every day, every minute, every second, thank you Lord talaga. Amen. Opo. Maganda ho ang pakiramdam pagka-thankful ka eh. Tama, Amen. tama. Parang gumagaang eh. Nag-i-emit ng isang tinatawag na hormonal chemical sa katawan natin na pag gumagaang pakiramdam ng tao pag nagpapasalamat. Pastor, tanong ko lang po, kailangan pa rin po ba, tama bang yung term, kailangan pa rin po ba maging thankful even though na yung circumstance po ay hindi po Oo, hindi maganda. maganda. Oo, 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 oo. tama yung maganda yung sinabi ni Kuya. Sabi sa Sige. 1 Thessalonians 5:18, give thanks Mm. in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Kaya kasama na ho yung bad time. Bakit? Bad Bakit day, kailangan and magpasalamat good day. kahit in bad times? Hmm. Okay, sige Dad. Sagutin Ano, mo yan. anong- Kasi bakit- magtatanong sila eh. bakit ba natin kailangan? kailangan magpasalamat in bad times? Ba't Bak- kailangan pa natin magpasalamat? Kasi ang hirap naman Okay, yung sige nga, bago natin bad tapusin. trip ka na tapos bad pa yung mukha mo. Di ba? Lalong na double bad ka ron. Yes, oo. Ngayon kaya nga sinabi ko, pag nag-give thanks ka kay God, na in spite na yung nangyayari sa iyo ay gano'n, i-reveal ng Lord sa iyo na yung nangyayari sa iyo ay hindi pa worse kaysa dun sa iba. Merong may pagkakataong Ang gano'n, reason, isang dahilan oo, yun. you're- Ngayon, sasabihin din ng Holy Spirit, yung nangyayari sa iyo, it may linger for the night, but tomorrow will Rejoicing comes in the morning. rejoicing come in the morning. At yung pag may ulap daw dyan, sa ilikod ng ulap, may makikita ka daw. Ano daw makikita mo sa loob ng ulap? Saan? Saan? Aeroplano. Aeroplano. Hindi, yung araw. Araw din. Pagkatapos Baka ng... parang nakukuberan lang, Oo, di ba? pag kami ulap eh, di ba? May, pagkatapos ng bagyo, darating ang... Araw. Oo. Kaya merong here comes the sun, di ba? Meron talagang... If there's cloudy, meron talagang tinatawag na the light will shine. Kaya sabi ng Bible, magpasalamat na lang kayo kaysa naman magmukmuk kayo, magtampo kayo, magwala kayo. Wala rin mangyayari. Kaya sabi nga ni Mami Sai, pag naiinis ako, Oo, lagi kahit mo na si- magagalit ka, wala namang mangyayari. Kahit Di ba? mainis ka. Lagi mo Kaya ginagawa ko na lang, Oo. thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kaya ko sabi sa kanya, kahit magwala ka dyan, kahit mainis ka, Sa- mababago kaya- mo ba yung mga Kaya sabi, sitwasyon? kaya sabi, Hindi, diba? natuto ako dun, sabi ko, oo nga naman, no? Kahit magagalit Kahit ako, mabatrip ka pa magbabalibag-balibag ka dyan. dyan, magtatabog-dabog ka, wala naman natatapos. Ganun din yung problema. E di mag-rejoice ka na lang. Kaya sabi rito, pakinggan nyo ha, verse 16 ng 1 Thessalonians 5, rejoice always, pray continually. Kaya pumasok yung give thanks. Kaya pag lagi ka nagre-rejoice sa Lord, nag-pray ka, Lord, itong sitwasyon na pangit, matatanggal naman to eh. Dadating yung gratitude spirit of gratitude eh. Kaya sabi ng give thanks in all circumstances. For this is God's will. Ayun ang mabigat. Gusto pala ni Lord yun. Kaya pag ikaw, Christian, at hindi ka nagpapasalamat sa bad things, bad event, bad situation, nasa labas ka ng God's will. Kaya lalo ka mababad. Sabi ng Lord, sinabi ko naman gawin mo, magpasalamat ka na anak. Palalagpasan din kita dyan. Testing minsan sa kay Lord yun. Test, galing kay Lord, tinetest yung faith natin. Sige, Tess, bago tayo magtapos. Sige ano po. gusto mo? Ano parang ano eh, weeping may endure for the night, Oo. but joy comes in the morning. Mm. Kasi Amen. it is all temporary. Tama. Lahat yan temporary, pero the joy and the
goodness of God will come. Tama. Amen. Oo. Yun lang po Amen. sa akin. Tama. At, At ako gusto Romans mo ikaw, 8:18. mayroon ka gusto mo idagdag Ako doon po, sa mami, sige, ano sa'yo? lang po, di ba? Even though na nasa hindi tayo magandang circumstances, Oo. parati lang po natin tatandaan, nandiyan siya para sa iyo. Doon pa lang, maging Oo, Yes. magiging ano ka na eh, medyo Opo, opo. joyful ka na ulit. Doon pa Yes lang, po. nandun, panalo ka na eh. Yes po. Ganun sabi niya, I will be with you always. di Yes ba? po, I will never Hoy, mga nagsasuffer dyan, rejoice kayo. Actually, Pasalamat kayo. Oo, tapos tayo. Kaya give thanks in all circumstances. Kasi dun sa circumstances na yun, doon magre-reveal sa'yo si Lord Amen. how big He is, how faithful He is, Amen. how protective He is, how providing He is to Yan. you. Kasi kung walang bad times, hindi mo makikita kung gaano Tama. kalaki ang Diyos Woo! sa Hallelujah. buhay mo. Thank you, Jesus. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, in your weakness, my strength is being made perfect. Manifest, Oo. oo. So, sa mga bad times na yan, doon natin nakita ang kalakihan at ang pag-ibig ng Diyos, saka yung kanyang biyayang mayaman sa buhay natin. So, Amen. kaya, magpasalamat ka kasi, pagka sabi nga ni Pastor, kahit na bad ngayon, sigurado, the sun will come and show up again. So, And do the not, new has come. and the new has come. So, yun. Kaya magpasalamat ka kasi bakit? Kasi kung Amen. magpasalamat ka in your bad times, for sure, may ginagawa si Lord sa Tama. buhay mo. Kasi nasa kalooban ka eh. Nasa kalooban. Amen. Amen. May natutunan po ba tayo ngayon? Kaya if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya may magbabago po ang inyong interest, ang inyong joy, ang inyong friends, ang inyong activities, ang inyong Desires, concept, ang inyong desire. passions. Hayaan nyo lang na kayo'y patuloy na magpagamit kay Lord, mag-aral, manalangin, umattend sa church. Huwag niyong itigil. Tama. Nagkakasala, nagkakamali, normal na sa tao yan. Lahat na nagkakamali. Wala nang tao din nagkakamali. All have sinned. But the important thing is we can come back in God is God. God of many comebacks and chances. Amen. Amen. God. Praise God. Oh, last word kay Kuya Hilde. Anong Po, sabi ano niya? Yun na yun. Sa give thanks na Pasensya siya. na po, may ginato ko. Pasensya na po. Pero ano lang po, ang ano ko lang po talaga, patuloy lang po natin pong gawin kung ano man po mga dapat Amen. po para po lumago po at para mabago po ang ating Tama. patterns po. Ayun. Yes po. Okay. Thank Tess. you. Ako pa. Ano na? Hindi, kasi nga, di ba, hindi lang natin pwedeng puro maganda lang. Kailangan Tama. pati sa pangit, kailangan Pasalamat maging pa rin. mapagpasalamat tayo sa pangit. Dahil Manalangin. doon tayo magiging matatag. Tama. Okay. Diba? So, Amen. dapat laging may pagbabago sa Thank you, buhay. Jesus. Amen. Lord. Okay. So, thank you po sa lahat na nag-join sa amin ngayong gabi and we'll be expecting you again. Share niyo po itong To ating, see you next week, God's will. po. God bless you. Yes. Thank See you you so next much. time. Next week. Pray na ka. Pray na ka. Lord, maraming pong salamat. Yes, Ingatan mo yung Lord. bawat isa, mga nakapang tagapanood, ang bawat isa ay pagpalain, ang kailang mga mahal sa Yes, buhay, mga Lord. trabaho, kalusugan at kapayapaan po sa amin lahat. In Yes. Jesus' name we pray. Amen. Good night, Thank everybody. you po. Bye-bye Good po. night. Shalom po. Salamat. Shalom. Thank you. God is Ayan. with us. Tama, Amen. Rochelle. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Lord. Amen. God is good.